Kala mo, bait to. Ito bang picture ni Nolly nung singer siya at nag-aartista? Alam mo yan si Nolly? Bata pa, tambay na ng El Budigon. Isa yan sa sandamukal na talents ni Kuya Germs. Hindi naman sumikat. Beck, hindi maiintindihan ni Nolly kung bakit hindi ako dumadalo sa kanya. Pwede ba? Ako naiintindihan ko. Dadalawin ko lang siya sa city jail. Kailangan ko pang uminom. Alam mo, Beck, sa totoo lang, kahit saan ka naman pumunta, umiinom ka muna eh. I'll drink to that. 1 taon na sentensya sa kanya. Matitiis mo bang hindi siya dalawin? 1 taon? Swerte niya! Pag ganyan ang kaso, may involved na baril, mahina ang 30 years. Lagi kong naaalala, nakaposas ang mga kamay at paa niya. Umahagulgol. Wala akong magawa. Wala. Nagpagamit ka na at nagpaabuso. Nalubog ka pa sa utang. Ay naku, more than enough. Nakurta na ang utak ng asawa mo. Sobra na sa drugs at alkohol, ano? I don't understand. Matalino ka pa naman. Bakit kasi pumatol ka sa bobo? Ate Be, ang dapat niyan, habang nakakulong si Nolly, i-divorce mo na. Walang kwentang tao yan si Nolly. Sa totoo lang. Nakakulong na yung tao, kinakawawa niya pa. Niisip ko pa lang ang city jail. Nanlalamig ng mga kamay ko. Nakita niyo naman. Papunta pa lang tayo sa korte. Suka na ako ng suka sa loob ng kotse. Tiyak, galit sa akin yun dahil wala akong nagawa sa perang pangpiyansa. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Well, Ate Be, dapat pag-isipan mo ng mabuti. Dahil after 1 year, nandito na naman ang paborito mong charity case. Wala siyang pamilya dito. Ako na lang ang natitira. Wala magkatsaga sa kanya. Magtiis ng matinding dusa kahit ang tingin ko ang aking pagsinta laging ikaw rin ang Bukas na drama. Malapit na closing, ano? Maglilinis pa tayo nga pala. Ito yung tip mo. Natumal ngayon. Pasensya ka na. sa buhay ko'y ikaw ang pag-asa habang nag-iisa sa gitna ng lumbay habang Good morning, Carlota. Good morning! Maaga ka yata! Bukas na yan. Masama ang sobrang masipag. Kailangan magsipag eh. Maraming utang na babayaran. Wala naman kaming naipon ni Nolly. Gusto mo mag-sideline? Tuwid linggo? Doon sa swap meet? Kailangan ko ng assistant. Halika, pakita ko sa produkto ko. Halika. Ito ang mga produkto ko. Di ba parang original? Ang mayayaman na gumagastos ng libo-libo, daan-daan. Para lang magkaroon ng Louis Vuitton na bag. Eh sa akin, $85 lang. Meron ka ng Louis Vuitton, may Prada pa. Kasi huwag ang fake. Bakit ba? Sige, tatawagan kita. Kailangan ko talaga ng sideline eh. 2 buwan na lang, enrollment na naman ni Nika. Kaya sa ko, pwede yung kasama mo si Nolly. Na isang layong ba rin? Doon sa dating boyfriend ni, Bek.
Anak, eto na yung tuition mo ha. Sorry na late, pero yung para sa libro, pwede ba next week na lang? Salamat, Mami. Sorry, akala ko sabi ni Daddy sagot niya ang books ko. Pero Tita Helen needed money also. Kaya, Hayaan mo na. Basta sabihin mo sa daddy mo na ipagawa na yung kotse mo para hindi ka na sakay ng sakay kay Melvin. Okay? ang bait-bait naman niya, Mami. Spoiled na ako. Kung ano-ano ang binibili para sa akin, ginagawa akong baby. Alam mo, iba yung ginagawa kang baby kaysa gumagawa ng baby. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Mother, I'm shocked! Matalino kang bata. Gamitin mo yung utak mo, okay? Mami, I assure you, wala akong planong gayahin ka. Bye! Okay. Hello? Oh, kuya. Kumusta ang nanay? Okay lang ang nanay. Nasa New York ako. Ha? Hindi. May iniisip lang ako. Kailan ka darating? O sige. Pero kuya, magtatsaga ka lang sa bahay ha. Hindi naman ako buhay mayaman dito eh. Oh, ang nanay kumusta? Sige. Bye-bye. Okay, bye kuya. Ate Be! Uy, darating ang kuya. Yung bading? Creative director yun ng advertising agency. Dito sa titira, hindi na alam ang buhay ko dito eh. Sampung taon na kami hindi nagkikita ni Bea. Umalis siya ng halos hindi nagpaalam. Hinahabol niya ang American Dream dito sa tinatawag na Land of Green Pastures. Dito raw, sabi nila, sagana ang lahat. Dahil dito, dollars ang Diyos. Dito ka ba nakatira? Oo kuya, dito ako nakatira. Pasensya na ha, medyo masikip. Hindi, ibig ko lang sabihin, ito ba yung dating address mo? Oo naman. 10 taon na dito yan. Tinubuan na ng ugat. Matagal na namin pinipilit lumipat yan. Pero ayaw talaga. At least ngayon, hindi na masikip. Dahil dalawa na lang kayo ni Ate Be. Hindi ba dito nakatira si Nika? Kahit Tom na siya nakatira. Ay, Tito, I moved out.
Hindi ko talaga kaya ang ugali ni Tito Noli. Ikaw talaga. What? I'm just being honest. Eh si Noli, nasan? Akin ang nanay. Thank you. Sinusunod ko ang utos niya eh. Tanda na nanay, may sakit pa. Gusto lang niya malaman na sa mabuti kang kalagayan. Hindi ko natupad ang pangako ko kay Inay eh. Hindi ako nakakasulat. Ano naman nagbabalita ako? Kahit nga konting pera, hindi ako makakapadali sa kanya eh. Hindi naman pera yung pinag-uusapan eh. Tanda na nanay, 80 years old niya. Gusto lang naalaala siya. Diba? Matanda na eh. Tandain pa. Maramdamin. Kaya huwag kang mangangako kung hindi ka makatutupad. In the meantime, may oras pa. Pwede ka pang bumawi. Uy. At least nagkasama ulit tayo. 10 years tayo hindi nakikita. Dapat mag-enjoy naman tayo. Ha?
Nakakainis ka naman. Sabi ko sa'yo, gusto ko sumama sa pagsundo sa kuya mo sa airport eh. Nagmamadali si Jocelyn. Itinakas lang ang kotse sa asawa niya. Oh, sabihin mo, ayaw mong gamitin yung karag-karag ko. Gusto mong kasama yung magandang kotse. Ito naman, nagselos ka na naman kaagad. Hayaan mo, ikaw pa rin ang best friend ko. Ha, sana nandito ako nung bukuhin ni Fatima ang jowa mo. Gaga talaga yan si Fatima, no? Taklesa. Pero mo idut-dut sa mukha ng brother mo na isa ka... Huwag ka maingay. Baka magising ang kuya. Gising na ako, be. Yan. Ay, kuya. Ah, namamahay ako eh. Wala bang kape? Hello, Hermie. Uy, Ako si Bekbek. Pasensya ka na medyo malakas ang boses ko. At least, hindi naman ako chismosa. Okay. Good morning, Bek. Uy, naikwento na ba nila sa'yo kung paano nahuli ang bayaw mo? Be, kagigising lang ng kuya. Mainit lang talaga ang ulo ko kay Noli. Yung bayaw mo kasi, ang yabang, inutil, at higit sa lahat, baliw. Kuya, huwag kang makikinig kay Bekbek. Ekserada yan. Hindi na naman nagkaintindihan kaya na ako nung sinoli. Hoy, sige, ipagtanggol mo. Alam mo, Hermie, paano ba naman hindi magkakaintindihan? Yung bayaw mo si Raulo. Akalain mong naglasing at inaway yung itim dun sa kanto. Hindi pa nakontento, ha? Umuwi, nagpalit ng costume. Nag-camouflage ng alarambo. Nagdala ng baril at nagpasiklab. Ayun, kalabosong na pala. Grave threats and assault with deadly weapon. Bongga! Kuya, eto na yung pagkain mo. Mayroon na rin akong inilagay na ulam doon sa ref. Initin mo na lang sa microwave. Late na akong uuwi. 2 trabaho ko. Okay? Halika na. Sugar? Oh, sige. Binata ka pa pala. Yeah. Alam mo, citizen na ako. And if the price is right, pwede mo akong pakasalan. Green card ka agad. Alam mo, Bek, hindi tayo talo. Ay, malansa! Halika na. Halika na. Bye, kuya. Bye. Alis na kami. Bye! In fairness, nung umpisa, mabait naman si Tito Noli. Impressed pa nga ako. Good family, former actor and singer, Then, he started to change. What? Drugs? drugs, alak, babae, sugal, you name it. And I was shocked. Bata ako tapos nakikita ko nagwawala siya sa bahay. Minsan may mga pushers and dealers sa bahay. Nag-freak out si mommy at nagalit ang daddy. So lumipat na ako sa Pomona. Ayoko sanang iwan si mommy. Kaya lang ayaw din niya iwan si Uncle Noli. Parang mas importante pa yung addict na yon. I'm so disappointed in her. She deserves a better husband, a better life. Kaya as much as possible, ayokong magpunta sa mobile home ni mommy. Teka, you talk about fairness, ha? Mas kailangan ka ng mami mo ngayon. I mean, ang dami na ginawang sakripisyo ng mami mo para sa iyo at saka sa daddy mo. Iisa lang ang nanay mo, mahalin mo, igalang mo. Hindi ba sa mga taong mami mo, Nika? You always keep that in mind. At alam mo, mahal na mahal ka niya, right? Yeah, I know. Hanggang ngayon, tumutulong pa siya sa pag-aaral ko and everything. Pero, I don't understand. Bakit hindi siya magising at iwanan na niya yung asawa niya? Tito Noli is a spoiled, selfish bum. I mean, Tito Hermie, si Mommy ang nagsusuporta kay Tito Noli for the last 10 years. Mahirap maghusgan, Nika. Baka tayo makarma eh. You know, yung mga parents make decisions dahil yun lang ang kaya nila. And since decision nila yon, tayo dapat nating igalang. I mean, yun ang choice nila. Well, one thing for sure, hindi ako susunod sa pattern ng life ni Mommy. Hindi ako mabubuntis tapos mapipilitan mag-asawa agad. At hindi ako magtsatsaga sa gagong asawa. Bibili ako ng mabuting husband material for sure. Well,
Good luck. Yung song nila ni Tito Noli. Iisa ang mukha ng paghihirap sa Pilipinas man o sa Amerika. Ang hindi lang alam ng mga Pinoy sa Maynila, mahirap din ang buhay dito sa Amerika. Dollar nga lang ang usapan. Pero kayod ka pa rin para mabuhay. Kahit saan ka naman magpunta. Sige lang ng sige.
Noli? Noli, kailangan ko ng tulong mo. Kakapusin tayo this month. Late na rin tayo ng pagbayad sa storage. Tapos, malapit ng enrollment ni Nika. Alam mo naman, commitment ko yun eh. Dala-dalawang trabaho mo. Kaya mo yan. Part-time lang ang trabaho ko. At di ba minsan nagsa-sideline ka sa swap meet ni Carlota? Savings yun. Pang-emergency. Wala naman tayo insurance eh. Hindi mo ba ako narinig? Ang punto ko, may pera ka. At dahil sa asawa kita, ang pera mo, pera ko. Di ba? Huwag mo sabihin sa akin na mali mga prinsipyong Kristiyano pinag-aaralan ko sa simbahan. Narinig kita. Ang punto ko naman, sana maghanap ka ng regular na trabaho nang hindi tayo nagigipit. Naghahanap nga, di ba? Kaso lang, may pulled muscle ako. At saka minsan sumasakit yung migraine ko eh. Wala nga akong pambiling gamot eh. Gusto ko magpatingin sa eksperto, baka may tumor na ako sa utak. Hindi lang ako mareklamo eh. Ba't di ka humingi ng tulong sa kapatid mo? Napag-usapan na natin yan, Noli. Bisita natin dito ang kuya habang hinihintay niya ang papel niya sa INS. At saka, nagbibigay naman siya kahit papaano eh. Huwag na natin siyang obligahin. Hayaan mo na. Siya nga lang ang nakatulong sa kila inay. Habang nag-migrate ako dito sa Amerika. Siya na nga. Bukas maghanap akong trabaho. Bukas. Teka lang. Nasaan yung baril ko? Nagbagong isip ko. Ano? Pag nakuha mo ang baril mo at nahuli ka dahil on probation ka, balik ka sa preso. Pag ako naman ang nahuli dahil tinulungan kita, damay ako. Kulong na, madedeport pa. Ngayon, kung pipilitin mong makuha ang baril mo, simple lang yan eh. Lilipat na kami ng kuya ng tirahan. Dahil ayokong makulong. Good afternoon na, Noli. Whatever. Buti na lang at lumabas ka sa lungga mo. Bakit ka nga ba nagkukulong sa kwarto mo? Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman. Ayoko lang nakaka-istorbo eh. Sabi ko baka natutulog ka pa. O kaya ay nagko-computer ka. At saka marami rin ako inaasikat sa papeles. Sabi nga nung immigration lawyer eh, baka next month meron na akong temporary work permit. Aba eh, magaling ang abogado mo. Gusto ko maghanap ng trabaho eh. Buburing ako sa bahay na ito eh. Kakainip. Kaso lang, medyo nabaldado na ako. Alam mo ba yan? Sa Redondo Beach. Nasagasaan ako ng truck ng boss ko. Nagkainuman, nagkabiruan, pininahan, sablay, sapol. Kaya lang yan. Pag na-approve yung disability ko, pensionado na. Tabang naman tong kape. Sabi ko kay Be, huwag bibili ng murang kape sa Costco eh. Tigas ng ulo. Tara, gusto mo minum? Thank you. Itong gamot ko. Itong weakness ng pamilya ko. Mamam.
Nakulong ko na ba? Kala ko pag nakulong ako, dediretso ako. Kaso lang, mas lalo na kabuhol-buhol ang kaluluwa ko. Kaya anong gawin mo? Yari ka. Hindi ko kaya. Pero ikaw, sigurado ako mag-i-enjoy ka dun. Maraming macho dun. Pero dito, ako ang hari. This is my castle, and I am the king of my castle. Bakit hindi ka kumikibo? Para ka nakakalalaki ah. Kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo na sa isip mo. Okay? Una, hindi ka hari. At hindi ito kastilyo. Pangalawa, wala kang trabaho at ang bahay mo may gulong. Ano sabi mo? Hirap na asawa mo, itulungan mo naman. Natarantado to ah. Kung di ka lang matanda, bakla pinatulan. Siya ulit, tandaan niya. On probation siya. Ipadampot mo. Dapat! Unahan lang naman yan eh. Parang lang nagtitrain ng tuta. Tingnan mo ginawa ko kay Steve. Kung ano sinasabi ko, ginagawa niya. Di ba? Sinabi mo pa. Pero, Ate Be, kaya mo ba talagang iwan si Nolly? Eh kung si Tomas nga, iniwanan niya eh. Di ba? Correction please. Si Bea ang iniwanan ng walang yakong pinsan. Let's face it, happiness is relative. Kita mo ko, happy ako kasi lahat ng relatives ng hudyo kong asawa, multimilyonaryo. Ewan ko nga, hindi ko na yata may imagine na iiwan ko pa yon kahit saksakan pa siya ng sugarol. Kasi spoiled na yung lola mo. Sanay na ako sa Beverly Hills at mga luxury cars. So siya lang si Fatima. Dati, squatter sa Tandang Sora. Nagtitinda ng kangkong sa bangketa. Talaga? Hindi na totoo. Tanungin mo. Sabay kaming tumitingkayad sa inodoro, namimintana, nagyuyosi, nangangarap guminhawa sa Amerika. Mismo. Ang dating Fatima ang kawili. Ngayon, Mrs. Mattel Weinstein III na. Sole beneficiary ng Weinstein Insurance Company. Oo. Hindi nga, Ate Bea. Iwan mo na ba si Nolly? Siguro. Ewan ko. Hindi talaga ako makapagsinungaling sa inyo. 2 o 3 beses ko nang nilayasan si Nolly, pero bumabalik pa rin ako. Kasi mahal ko na rin eh. Bahagi na ng buhay ko. At saka, naawa na rin ako eh. Awa? Ay nako, walang mangyayari sa awa. Magiging inutil lang yan. Gusto ko sana matuto siyang tumayo sa sarili niya. Kung kinakailangan lumayo ako, gagawin ko. Pero gusto ko pa rin siyang tulungan eh. Kaya ang plano ko ngayon, mag-aaral ako. Naisip ko, malaki ang kita ng teacher, kaya tatapusin ko ang college ko. Tapos, magma-masters ako. That's Ate Be, kailangan ko ulit ng advice mo eh. Gusto ko nang hiwalayan si Omar. Sinunod ko na nga lahat ng payo mo pero
ayaw talaga niya magbago. Tingnan mo. Kailan pa nangyari to? Kagabi, nagkagulo sa cul-de-sac namin sa Ontario. Ang daming pulis, 3 patrol cars. Nakakahiya, Ate Be. Kapitbahay na nga namin ang tumawag ng 911 dahil sinasakal na ako ni Omar sa harap ng mga bata. Kinagasusan ka nga. Hindi ka naman tinatratong parang tao. Lahat na lang ng kilos ko, minamatsagan. Tawag ng tawag sa telepono. Asan ka? Anong ginagawa mo? Ultimo 5 ginagastos ko. Inuusisa. Kasi naman, inabuso mo. Tinaig mo pa si Imelda Marcos kung bumili ka ng sapatos. Dose-dosena. Beck, hindi. Alam mo, kahit nagkamali pa si Jofelyn, walang karapatan si Omar na manakit. Pwede namang pag-usapan eh. Pwede namang ituwid. Alam mo, kung sinasaktan ka na sa harap ng mga anak mo, nakakatakot na yun. Ako nga sinasabi ko kay Nolly, gawin niya na lahat ng kalokohan niya, huwag lang niya akong sasaktan physically. Dahil pag ginawa niya yon, nasaktan ako, talagang iiwanan ko siya. Jofelyn, nasaan na ngayon si Omar? Nakakulong for 1 week. I-divorce mo. Violente. Masamang ehemplo sa mga bata. No. Listen, guys. Jofelyn, ibenta nyo na yung bahay nyo ni Omar. Total, may equity naman na eh. Maghati kayo, tapos magsimula ka ulit. Pagganap ka ng mas mayamang asawa, di ba?
Kuya, ikaw na makipag-usap kay Melvin. Dahil pag hindi ako nakapagpigil, kung walang yan, nagtiwala ako sa kanya. Anak, hindi na mababago ang nangyari. Diyos ko, ang bata-bata mo pa. I'm sorry, Mommy. I'm really sorry. Hoy, tama na yan. Simpleng bagay lang, pinoproblema nyo. Legal naman sa Amerika. Eh, di palaglag nyo. Hayop ka! Wala kang pakialam sa akin! Hindi kita ama! Mana-mana ka sa ina mo. Leche! Mommy, ang lola Lusing, wala na.
Kuya, hindi ako makakauwi sa atin. Be, kung pera lang ang problema, andito ako ha. Salamat pinsan, pero ayoko umuwi. Hindi ko kakayanin kung ang makikita ko ay ang bangkay ng inay. Matagal siya nagbintay sa akin. Ang laki ng pagkukulang ko sa nanay. Ang laki ng pagkukulang ko sa kanya, kuya. Ang nanay, ang tagal ng hintay. Hermie, ano ang plano mo? Hindi na rin muna ako uuwi. Tumawag na ako sa Maynila eh. Yung mga pinsan ko na muna magpapakripit sa nanay. Saka hindi ako pwede umuwi, wala pa akong papili. Saka kailangan maayos muna ang buhay nitong si Bea. Nangako ako kay nanay. Saka na lang kami babalik para ipalibing ang nanay. Whatever. Alright ka na ba? You want water? Xanax gusto mo? Valium. You'll feel better. Oh, namumudmud ka na naman ng drugs. Excuse me? Lahat ng drugs ko may prescription, ano? Wine. Anybody? Oops! Andito na pala mga crying ladies. Oh, ba't para kayong namatayan? Joke. Walang yabe. Ito ba mga pinagmamalaki mo sa akin? Isang syoke. Isang tanga. Isang lasenga. Isa kayong rekwang bobo. Mga losers. Losers! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Bahay ko to, no? Kung ayaw ninyo sa akin, ayaw ko rin sa inyo. Kung galit kayo sa akin, wala akong pakialam.
Nagawa ni Bea ang unang hakbang upang matagpuan ang kanyang sarili. Walang katiyakan kung saan magtatapos ang kanyang biyahe sa Amerika. Ang maganda lang, iniwan na ng bunso kong kapatid ang mga inutil na saklay sa buhay. At sa pagtanggap ng kanyang kalayaan, si Bea ay hindi naging ingrata.